Dorme! Paano kung sa hindi inaasahang pagkakataon, makita mo ang isa sa mga taong naging bahagi ng buhay mo noon? Ano ang mararamdaman mo? Mga kababayan, may mga sandali talaga na kahit gaano ka nakataas sa buhay, bigla kang ibinabalik ng alaala mo sa pinanggalingan mo. Sa Divisoria, nakita ko siya. Pumapadyag ng tricycle. Pawis na pawis, Francisco. Ito ang eksaktong nangyari kay Yorme. Isa sa naghubog sa akin sa pampublikong paralan. Isang organic encounter na hindi planado pero puno ng emosyon ang mararamdaman mo. Dorme! Sa video, makikita natin si Mayor Isko na biglang napamura, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang saya. Dorme! Dating panggugulan sa paralan. Nakita niya ulit ang isa sa mga kaibigan niya noong kabataan niya pa lamang. Yung mga panahong hindi pa siya mayor, yung mga panahong isang kahig, isang tuka pa lamang siya, kumakayod araw-araw para lang may maipakain sa pamilya. Yorme, kumpara mo si Arnel Talavera. Nakaarang pa ba kayo ni Mayeng? Uy, papaloko rito. Hi, Yorme. Ito nagtulong mga bata. Usagay sa tabi-tabi. Dito mo makikita sa mga mata niya yung tuwa. Parang saglit siyang bumalik sa panahon na simple lang ang lahat. Walang posisyon, walang kamera, walang politika. Tabi-tabi. Pero matapos ang ngiti na naramdaman niya, may biglang lungkot na bumungad sa kanya. Kasabay ng masasayang alaalang binalikan niya, dumating din ang isang masakit na katotohanan sa kanya. Pumanaw na ang dating amo ni Yorme noong nagpe-pedicab driver pa lamang siya. Dapat isang araw ako pupunta. Nagka-roll na kaya Isang taong hindi lang basta amo, kundi itinuring niyang pamilya. Isang taong naging bahagi ng kanyang paglaki at isang taong tumulong para mabuhay sila noong halos walang-wala na sila. Kung matagal na kayong taga-subaybay ni Yorme, alam nyo ito. Hindi biro ang dinaanan niya. May kwento pa nga na ayon sa isa sa mga naging guro niya noon, si Isko ay mabait at masipag na estudyante. Pero dahil sa hirap ng buhay, mas inuuna niyang magtrabaho kaysa mag-aral para lang may makain ng pamilya niya sa araw-araw. Mrs. Maria Bautista, dating guro sa Tuluhan School. At naging mapalad na naging estudyante ko ang ating mahal na mayor ngayon na si Francisco Isko Buenos. Madalas sa umaga siya ay nag-upili sa taxi. Noong una ako, nagtataka ako bakit kanya. Yung pala na pag-alaman ko na siya pala ay nakipuyat dahil pag sa gabi. Nandoon siya sa Smoky Mountain, namumulot ng basura, nangangalakal. Para sa ganun, meron siyang pambaon sa eskwela. Subalit isang araw, Biyernes yun. Naglalakad ako sa Divisoria, nakita ko siya. Pumapadyag ng tricycle. Pawis na pawis, Francisco. Tinawag ko pa siya, Francisco!
So, sabi ko, anak, ba't hindi ka na pinapasok? Ayaw ko na po, ma'am. Yun ang sabi sa akin. Bakit? Basta ma'am, ayaw ka na. Pero kinumbinsi ko siya. Sabi ko sa kanya, anak, pumasok. Kaya kinalunesan. Masaya ako, pati mga klase niya na nakita siyang pumasok. Ikita ko sa kanya na siya talaga may likas na potensyal. Hindi lang sa pag-aaral, kundi may likas siyang potensyal. Maaari siyang mamuno sa kanyang mga kaklase at higit sa lahat sa mga taong makapaligid sa kanya. A few seconds ago, I saw him. So, ito ay isa sa naghubog sa akin sa pampublikong paralan. By accident, or I don't know, talagang maliit ang mundo namin dalawa. Palakpakan niyo po yung teacher ko. Ayan. Teacher ko yan. Noong grade 4. Sa Araling Panlipunan. Siya po nagturo sa akin anong konsepto ng pamahalaan. Alam niyo naman ang subject na Araling Panlipunan nung araw. O sir, di baling palabasin mo ako ng eskwelahan, okay lang. Magbabago, tsaka panatuloy mo pa rin ang pagdalo mo sa Tondo. At sana yung mga paninira sa'yo, wag mong intindihan, kayang-kaya mo yan. Sana Isko, wag mong kalimutan Tondo sa mga kaibigan mo. Sana wag ka rin magbago. At ngayon, sa taas ng narating niya, may kapangyarihan, may pangalan, may impluensya, hindi niya nakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya. Ito ang nakakabilib kay Mayor Isko, hindi lang dahil sa posisyon niya, hindi lang dahil sa tapang o desisyon niya bilang leader, kundi dahil marunong siyang tumanaw ng utang na loob, marunong siyang lumingon sa pinanggagalingan, at marunong siyang magpakumbaba kahit nasa rurok na siya ng tagumpay. Mga kababayan, paalala ito sa ating lahat. Hindi nasusukat ang tunay na tagumpay sa taas ng narating mo, kundi sa mga taong hindi mo nakalimutan habang umaangat ka. Kung naaantig ka sa kwentong ito mga kababayan, pa-like, share at comment ang saloobin nyo. Ako nga po pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to. So, ito po ay tinatanggap ko lamang on behalf of the people of Manila. Kaya inaalay ko po ito sa lahat ng mga taga-Maynila kung meron man nandito taga-Maynila.